Naglaban na naman po yung dalawa. Pagkatapos po kasi ng round number 5, perfect sila pareho, Grandmaster Hans Mokniman at Grandmaster Magnus Carlsen. Dito po sa Title Tuesday, September 24, late edition. Grabe, anong nangyari? Puti si Magnus, Knight F3 lang yung pinawalan eh. Nag D5, tumira po ng G3 si Magnus, Knight F6, Bishop lang po sa G2, and then G6. Medyo makunat lang po, ano ba? Reti opening po yung pinili ni Magnus, parang King's Indian yan. Pero tingnan natin kung ano yung pinaka-setup niya. Nag B3, yan po yung tinatawag na double placeto sa King's Indian attack. Ayan, double oh. Kasi dalawa pong bishop ang kumontrol ng mga long diagonal. Okay? Sinima naman po, Bishop G7, of course, nag-Bishop B2 na, nag-C5 aggressive, nag-C4 naman, pinigilan, na tinulak, T5, tapos B4, ayun. Pag kinapture mo kasi, babagsak ito. Ang ginawa, nag-Knight C3 or Knight C6 para depensahan. Ngayon, coach, parang binibigay lang to. Okay lang po kasi yan, kasi pwede nga pong queen dito, mabawi din agad yan. Kaya tinulak lang po ni Magnus yan, inatake yung kabayo, umatras, ayun. Ibalik ko lang po, ang pinaka-common daw po kasi dito talaga pumupunte. Parang ang weird lang, nasa gilid, may pressure po dito. Pero later on kasi may B7, pwedeng gumanon. Anyway, Knight B8 is still okay, may isang laro na kung saan kinaslingan lang yan. At pagkakasling, nagkasling lang din. At dito po, tumira si Magnus ng E3 lang, ayun. So, medyo malakas tingnan to. Winiwikan niya, once nabuksan, lalakas yung bishop niya. Pero kahit pa paano may gamit kasi nababarahan eh. Ang ginawa po, kinapture po yan. Binawi po ng pawn. And then tinirahan ng Knight BD7 na novelty na. Before ang tinira po, Bishop F5. So ito po, bago na yan. Ngayon lang po may tumira niyan. Anyway, nag-Knight B6 naman. Ito pong siniman na mali. Maling-mali daw po yan. Lumaki daw po ang space advantage ni Magnus. Ang ititira lang daw po Queen B3 depensa dito eh. Pero pinili po ni Magnus Knight A3 depensa doon na hindi daw ganun kaganda kasi napunta sa gilid yung kabayo. Anyway, tumira na po ng A5 si Niemann and then nag D4 si Magnus. Pagka D4 po, nagtalon yung kabayo para mahit po ito na dinipensahan ng Queen E2 mali. At pagka-depensa po ng Queen E2, ito yung nakakabigla, no? Bakit pa muna mali yan? Libre po yung pawn eh. Libre yung pawn. Pero, hindi kinapture. Ano yung kinabahan siya kay Magnus? Hindi. Ito po kasi ginawa niyan eh. Nag-bishop po sa H6. Hindi niya kinapture, pero may threat po siya dito. Na sinagot lang po ng Knight C2. Ayun, hindi mo na matikman kasi nadepensahan pa to. Grabe, no? Tindi ng blunder ni Magnus na napakain niya lang to. Pero hindi naman nakita. Ay hanep. At dahil dyan, biglang medyo okay na daw po yung puti. Ang ginawa po dyan, kinapture po yung D4 na binawi po ng bishop. At ito po ay lamang na para sa puti. Paparating pa ating mga tulak, no? Sa bishop dito. Anong ginagawa nito? Wala. Mamaya pwedeng tulakan yung kabayo atras. Anyway, nag-Queen C7, pressure sa pawn, na tinulak na nga. Nag-Knight D5, pressure ulit sa pawn. Pero kahit pressure niyan, dami na po nakadepense. Kaya ang ginawa, nag-rook na lang po sa D1, activating the rook. Nag-Bishop E6 develop, and then B6. So, inaatake po yung reyna, tumakbo sa may C8 na tinirahan ng Knight E2. Mali pa nga daw po. Ibalik ko lang, no? Ang pinakasimple, paalisin daw muna yung kabayo. Ngayon, yung Knight E2, bakit po siya mali? Kasi may simple tactics na hindi nakita. Alam niyo kung ano yung simple tactics? Knight takes B6. Pagka takes mo doon, libre po yung kabayo. Yung kabayong tira kasi dito sa dito, naharangan yung reyna, kaya mali. Kaso hindi nakita ni Niemann. Tumira po ng Knight F6, bumalik lang. Pagkabalik, then naka Knight C4 na. After Knight C4, Rook D8. Pagka Rook D8, Knight E5. Ayan, gumanda yung posisyon ng kabayo at talagang lamang na daw po dito si Magnus. Anyway, nag-Knight G4 po yan, palit-palit, kinapture, takes, and then Queen C4. Ngayon, kung titingnan mo itong mabuti, coach, ba't pinakain yung tore? Kasi ang tira talaga dyan, kaya mali po ito, kailangan daw ganito. Di ba? Bakit pinakain ni Magnus yung tore? Ang oras po ni Magnus dito, 18 seconds na lang. Tapos si Niemann, 1 minute and 23. Pinakain ni Magnus yung tore. At alam nyo kung anong ginawa ni Niemann?
Pusang gala na Magnus Effect eh. Usually, kakainin mo yan eh. Pero kinabahan siya. Umatras. Umatras. Ibalik natin doon na anong mangyayari pagka takes. Ito po yung nakakatakot kasi na part yung bishop takes d5. May pressure dito. No? Yan lang yung nakakatakot na part. May pressure dyan. Pero napakasimpleng depensahan. E6 lang yun eh. Oh. Wala na. Tatakbo ka na. Eh di, iligtas mo na to. Ikain mo na dyan. Quality up ka. Ganun lang kasimple. E6. 1 minute and 23 seconds iniman. Hindi tinira. Ha? Na Magnus Effect, kinabahan siya kasi siguro sabi niya, tinira ni Magnus, tama yan. Ayun, umatras ni hindi nga nag-isip guys eh. Ayun from 123 naging 122, 2 seconds lang nag-isip yan. 1 second increment per move eh. Grabe naman yun. Anyway, nag-queen b5 yan, hinabol. Tumakbo doon, hinabol na naman. Ayun, hinahabol eh. Ang threat kasi niyan, discovery Takbo na takbo. Anyway, tumira na Queen B2. Ayaw ni Magnus tabla kahit wala siyang oras. Nag F6 na kung saan. Lamang na naman daw talaga si Magnus. Tumira po ng E4. Tumakbo yung kabayo. Kinapture. Takes. At ang ending, si Magnus pa nag 1 pawn up. Grabe. So, nag-bishop G4 na lang yan. Pinalit na po yung bishop. Di pa nga daw ganun kaganda yan. Ang maganda daw dito. Kasi ang pinakagustong ipatira doon. Ayan tapos ganun, magiging pass pawn. Anyway, eto is okay lang. Pagka takes. And then, nag-E5 na kung saan mali. Kasi mukhang tama eh. Dahil pagkagalaw to, libre, di ba? Yung tore. Kala mo, 1 piece down. May queen B3. Ayan Pagka queen B3, tumakbo, gumalaw bishop, takes. Ang ending, 1 pawn up na malinis. Lamang pa to sa development ng pyesa. May mabilis na ganun eh. Weak din to. Napa-bishop G7 to defend. King move na nga lang muna si Magnus eh. Nag-F4. Queen lang po sa may D5. Talagang lamang po ito, no? So, tumulak po ng pawn. Teka lang guys, wag po kayo magtataka. Bakit po hindi tinakes? Kasi titirahan ka na ng C6. Anong meron sa C6? Pag kinapture mo, titirahan ka ng B7. Pag kinapture mo kasi, may ganito po. At mati yan. Balik mo natin doon. Kaya ang ginawa niyan, nag-F4 na lang. Pagka F4, nag-rook na lang doon. Para lang si C6 tas tulak. Anyway, nag-G5 and then tinirahan ni Magnus ng C6 na. Parsadong kainin yan and then nag-queen lang doon. Ito po threat. Kaya, nag-queen mo. Kaso, wala na yan. Kasi capture takes tulak. Pagka ganun mo, wala na, resign na. Ayan Grabe po yung pass pawn eh. Kinain na lang sa inis. At nanalo si Magnus. Ang kulit ng tira ni Niona na unbelievable. Kakainin mo na lang tore. Hindi kinain. I'm not sure what's going on. Pero lupit ni Magnus, no? Lakas makablab din eh. Anyway, ano po ang standing after po ng 11 rounds? Ito po, sino ba nag-champion? Champion si Magnus with 10 points. Second place si Caro with 9.5 and then Vincent Keimer. Ayan, Roditsky, si Harsha, si Grishuk naglaro din, Dimitri Andrikin, Fabiano Caruana, and pang 9 si Niman, Sarana, at iba pa. Ayan, si Nihalsa rin yung nagtatanong kung nasan. Ayan, puro online mo ginagawa ni Nihalsa rin. Diba? Wala si Wesley, hindi naglalaro. Si Kramnik naglaro Kumusta performance ni Kramnik? Talo kay Benjamin Bok. Talo lason kay Andre Kin. Okay. So yan po ang kabuuan ng Title Tuesday Late Edition. May ibang laro pa sa early. Pag may time ako, i-analyze ko. Medyo matagal ako nung nagpahinga eh. Hindi ako nakagawa ng video. 2 araw po ata. No? So, mapapakinamdam ko eh. Actually, mamaya, punta kami ni Mrs. sa hospital. Pa-check up ako. And then, pagkabalik siguro, pag okay na lahat, gawa ulit tayo ng video. Alright? Muli ito po yung Coach PD Master Leon Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Thank you po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.